Part 6, Asunta. Kung ipapakulong mo ako, make sure na wala kang pagsisisihan sa bandang huli. Oo't mukha na akong desperada sa iyong paningin, pero hindi ako kriminal. Then ano ang kaugnayan mo sa lalaking to? Galit na pinakita ni Michael ang larawang bigay ng pinsan. Matipid siyang napangiti bago sumagot. Mind your own business? Muling napipilan si Michael at biglang nagtaray sa kanya ang dalaga. Nabuhay ang galit na nadarama dito dahil umaaktong selfish na naman to ngayon. Buhay ko ang pinarwisyo mo, kaya may karapatan akong mangialam sa buhay mo. Ano mo bang dahil sa ginawa mo'y mayroong buhay na nanganganib na masira? Di alam ni Asunta kung sinong tinutukoy ng binata. Wala siyang matandaan na nasaktan niya o nagawa ng masama para sumbatan siya ng ganito ni Michael. Wala kang puso. At kung wala ko niyan, buhay ka pa kaya ngayon? Galit niyang putol sa pagsasalita ni Michael. Napahakbang siya palapit dito at gusto tong saktan, ngunit hindi pala niya kaya. So inaamin mong ikaw nga ang babaeng narinig kong magsasalita ng gabing yon. Galit na sambat ni Michael sa dalaga, sabay hawak sa braso nito para hindi makalayo sa kanya. Napangibit si Asunta dahil sa sakit at nahawakan ng binatang sugat sa braso niya. Binabawi niya yon mula sa pagkakahawak ng binata, ngunit lalo lang humigpit ang hawak sa kanya roon. Let me go. No! Sabihin mo sa akin ngayon kung sino-sino mga kasabwat at bakit nagawa mo to sa akin. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Bitiwan mo ako at nasasaktan ako. Parang napapasang nabitawan ni Michael ang braso ng dalaga nang makitang totoong nasasaktan to. Nangihinang napaupo siya sa upuan malapit sa kama na kinahigaan ni Michael. Alam niya dumugo na naman ang sugat niya, talagang nasaktan siya ng sobra. What happened to your arms? Di niya napigilan ang sariling mag-alala sa dalaga. Nothing. Ang mabuti pa mag-usap na lang tayo next time? Nagmamadaling lumayo siya sa binata. Asunta, come back here. Babangon si Michael upang sundan sana ang dalaga, ngunit bigla siyang nahilo. Tuloy-tuloy lang sa pagkakbang si Asunta hanggang sa makalayo sa lahat ng naroon. Kailangan niyang mabalaan si Ramil at bumalik na ang alaala ng binata, ngunit wala nga pala siyang cellphone. Di niya alam kung nahulog ba yun sa daan o may kumuha. Asunta? Natigilan si Asunta na makasalubong si Aldrin. Mukhang kanina pa turon at naghahanap ng makakasama katulad niya. Saan ka pupunta? May kasama bang kaibigan ko sa silid niya? Magkakasunod na tanong ni Aldrin. Wala, at maaari mo na siyang puntahan. Ani at nagpatuloy na sa paghakbang. Wait, gabi na. Saan ka pupunta at ihahatid kita? Presenta ni Aldrin. Napabuntong hininga si Asunta at muling tumigil sa paghakbang. Naalala niya wala nga pala siyang dalang sariling sasakyan. Salamat. Napangiti si Aldrin at nagmamadali, lumapit sa dalaga. Let's go! Mula sa bukana ng pinto na ikiyom ni Michael ang mga palad habang sinusundan ng tingin ang papalayong dalawa. Dumiretso ng uwi si Asunta sa sariling tahanan at ayaw mo nang makaharap ang kahit na sino. Dad, hayaan mo na muna siya sa akin. Tulad ng sinabi ko noon, kahit makaalala na si Michael, malabong malaman niyang tayong mastermind. Napabuntong hininga ang Ginoo at pinagbigyan ng anak. Make sure na tapusin mo agad siya matapos na may kasal sila sa isa't isa. Opo, Dad. At ang babaeng yon halatang marami ring alam, kaya kailangang unahin at mawala sa landas natin para patahimikin. Di na sumagot ang anak ng Ginoo, pero ang talim ng tingin. Binalak ng patayan ng ama kanina si Michael kasama ng dalaga. Mabuti na lamang at nakaiwas ang dalaga at buhay pa ito. Nag-isip siya ng paraan na hindi madawit ang dalaga sa hindi maganda nitong binabalak. Mainit ang katawan na nagising si Asunta. Kinabukasan, wala pa rin pala siyang cellphone kaya walang matawagan para mahinga ng tulong. Kahit masama ang pakiramdam, kumilos siya at inasikaso ang sarili. Hindi siya maaaring nakahiga lamang at kailangan niyang kumilos. May nabuunang pa siya sa isipan niya upang patunayan kay Michael na inosente siya. Sa ospital nagising si Michael dahil sa narinig na pag-uusap sa loob ng silid niya. Pagmulat niya ng mga mata, naroon ng mga magulang at inaasikaso ang pagkain niya. Hinanap ng paningin niya ang taong inaasahan niyang naroon din, ngunit wala. Nagulat si Ramil sa biglang sulpot ni Asunta sa kanilang opisina. Tinanguan niya ang lalaking kausap upang lumabas muna. Napasunod ang tingin ni Asunta sa lalaking lumabas. Nang wala na ito'y galit na humarap sa kaibigan. What's wrong? Bakit biglaan ang pagpunta mo dito?
Tanong ni Ramil at pinaghila ng upuan ng dalaga para paupuin. Bakit di mo sinasabi sa akin na nakilala ka na pala't naimbestiga ng organisasyon natin ng tao ni Michael? Sumbat na tanong ni Asunta kay Rex. Wait, kalma ka muna. Tinatawagan kita kahapon ngunit hindi kita makontak. Napabuga ng hangin sa bibig si Asunta at nasapo ang noo. Sorry. Napabuntong hininga si Ramil at bumalik sa kinaupuan. Wala tayong kasalanan at hindi siya sinakta ng nasa poder natin. Kung sino mang nagtaka sa buhay niya, labas na tayo ron kahit huwag kang mag-alala. Bumalik na ang laala niya at ako main suspect. Halos pabulong lang naturan ni Asunta. Bumagsak ang mga balikat ni Ramil at di makapaniwala sa narinig. Paano nangyari yan? Walang nakakaalam na kasapi ka at tinago ko lahat ng dokumento tungkol sa'yo. Napabaga ng hangin sa bibig ang dalaga at pasabunot na sinuklay ang lampas balikat na buhok gamit ang mga daliri. May nakasunod sa bawat galaw ko at huli na natuklasan. Nakuna ng larawan ng huli nating pagkikita, kaya naiugnay ko sa'yo. I'm really sorry. Hindi ko akalaing hahantong dito ang lahat. Hindi ko talaga alam na siya ang CEO ng Minahan. Ang inutos ko noon kay Gibo, isa sa namamahala sa Minahan, ang dukutin para makausap natin. Wala na mangyayari kung magsisisihan pa tayo. Patay na rin si Gibo, kaya mahirap malaman kung sino ba nagbayad sa kanya para gamitin tayo at ipahamak. Pabagsak ang likod, sinandal niya sa sandalan ng kinaupuan. Pagod ang pakiramdam niya at walang sapat na tulog. Hindi dapat tayo matakot at sumuko. Inosenteng organisasyon natin at naniniwala ko, laging nananaig ang kabutihan sa kasamaan. Tikom ang bibig, tumango-tango si Asunta. Mas pinoproblema niya ngayon ay kung paano mahuhuli ang tunay na salarin at may gustong mamatay si Michael. Siguradong nasa paligid ng nilang kriminal at naghihintay ng pagkakataon na mapatay si Michael. Mas inaalala niyang kaligtasan ng binata ngayon kaysa kalagayan niya. Ang mabuti pa, lumayo ka muna, payo ni Rex. No, mas kailangan ako ngayon ni Michael. Hindi ko rin malilinis ang pangalan ko kapag nagtago o lumayo ako. Para ko na rin inaming guilty ako kapag ginawa ko yan. Matigas na tura ni Asunta. Kung sasampahan nila tayo ng kaso, hayaan mong ako nga ako sa lahat at humarap sa hukuman. Gawin mo ang nararapat para pati ang pangalan ng organisasyon natin malinis. Pagsuporta na rin ni Ramil sa kaibigan. Salamat. Hindi na ako magtatagal at kailangan kong makabalik ng ospital. Tumayo na siya at hindi hinintay na magsalita ang kaibigan. Kahit pagod ang pakiramdam, dumiretso si Asunta sa ospital. Ngunit naabutan niya sa labas ng ospital sina Michael. Kasama nito ang pinsan at taong nag-iimbestiga. Hindi na niya hinubat ng helmet at palihim na sumunod sa kotse kung saan nakalulan sina Michael. Nangunot ang noon niya nang tumigil sa isa pang ospital ang sinasakay ni Michael. Hinintay niyang makapasok ang mga to sa loob bago sumunod upang hindi siya mapansin. Sigurado ka ba sa gagawin mo ngayon? Tanong ni Jamaira sa pinsan habang tulak ng asawa niyang wheelchair na kinaupuan ng pinsan niya. Yes, maiksi at seryosong tura ni Michael. Pagkapasok sa isang silid, napatutok agad ang tingin ni Michael sa babaeng nakahiga sa kama at tulalang nakatitig sa kisame. Wala ngang duda, ito si Amanda, ang babaeng nakasama niya sa silid ng isang gabi. Ikaw na ba ang lalaki nakasama ng anak ko sa Davao? Umiiyak na tanong ng ina ng babae. Tikom ang bibig na tumango si Michael sa ginang. I'm sorry. Kung ano po ang nangyayari sa kanya ngayon, alam ko na wala po akong kasalanan at biktima lang din ako ng tulad ng anak ko. Pero makiusap sana ako na tulungan mo siyang gumaling sa pamamagitan ng pagstay sa tabi niya. Luhaang pakiusap ng ginang sa binata. I will po. Huwag po kayo mag-alala at bibigyan ko rin po ng hustisya itong nangyari sa kanya. Pangako niya sa ginang. Nagbigay simpatya din sina Jamaira sa ginang at nagpakilala. Naawa rin siya sa sinapit ng babae ngayon lang nakilala. Tinulak muli ni Richard ang wheelchair ni Michael at inilapit sa kama. Hi! May pag-aalilangang bati ni Michael sa babae nang tumingin to sa gawi niya. Matamang pinagmasdan ni Jamaira ang mukha ng babae. Nang marinig nito ang tinig ni Michael at unti-unti, nagkaroon ng pagbabago sa aura ng mukha nito. Parang umaliwalas ang mukha nito at namilog ang mga mata pagkatitig sa mukha ng pinsan niya. Michael? Nauutal na tura ng babae at dahan-dahang bumangon. Buhay ka? Ngumiti si Michael sa dalaga at ginagapang palad nito.
Ngunit mabilis itong iminaksi ang palad niya at banaag sa mga mata nito ang galit. Sinungaling. Bakit hindi mo na ako binalikan? Umiiyak na sumbat ni Amanda sa binata. I'm sorry pero may nangyaring di maganda sa akin kaya hindi na ako nakabalik. Pero pangako babawi ako at tutuparin ng lahat. Mahinahon na kausap ni Michael sa dalaga at takot siyang ma-trigger na naman ang depression nito. Masaya ng kalagayan nito ngayon kaya siya ganito. Hayop sila. Gusto nila akong patayin kahit wala namang nagawang masama sa kanila. Sumbong niya sa binata habang umiiyak. Umiiyak ding niyakap ng ginang anak. Mula nang matagpuan to, ngayon lang nagsalita, kaya't sobra siya nagpapasalamat kay Michael. Shh! Huwag ka nang matakot. Nandito na ako at aalagaan ka. Alon ni Michael sa babae habang hawak ang isa nitong palad. Mabilis pinakawala ng ginang ang anak nang itulak siya nito. Napangiti siya at mas gusto lang palang kayakap ay ang lalaking alam niyang ama ng pinagbubuntis ng anak. Lumabas na muna sina Richard at Sumaira kasama ng ginang. Iniwan nila ang dalawa para makapag-usap ng maayos. Ngayon lang muli nagkaroon ng sigla ang anak ko at nagsalita. Maraming salamat sa pagtulong kay Michael. Upang matagpuan ang anak ko? Pasalamat ni Violeta kina Jumaira. Nagkaroon po ng amnesia si Michael kaya hindi agad namin natuklasan ang tungkol sa inyong anak. Ani Jumaira sa ginang. Mukhang katulad ng anak ko ay marami na siyang pinagdaraanan. Ganun pa man ay pinagtagpo silang muli. Mukhang sila talagang nakalaan ng anak ko para sa isa't isa. Ngumiti si Jumaira sa ginang at halatang masaya ito dahil magiging masaya na ang anak. Naniniwala siya sa destiny o tadhana dahil ganon ang nangyari sa kanila ng asawa. Pero ewan ba niya, parang pakiramdam niya may mali. Malungkot na umalis si Asunta mula sa kinatatayuan matapos marinig na buntis ang babaeng dinalaw ni Michael sa ospital na yon. Hindi siya nakilala ni Jumaira dahil nakasuot siya ng mask at nakadamit pang nurse. Di pa niya alam kung sinong babaeng yun at paano di niya nalaman na may ibang babaeng napupusuan si Michael. Hinintay ni Michael na makatulog ang dalaga bago nagpa siyang umalis. Nakausap na rin niya ang doktor at ang sabi nagkaroon na ng progress si Amanda bilang senyales na gumaling na ito. Pagkasakay sa kotse, binalingan ni Michael ang pinsan. Huwag mo munang ipaalam sa mga magulang mo ang tungkol sa bagay na to. Kailangan mo munang makausap si Daddy bago ipaalam sa lahat ang tungkol kay Amanda. Nandito lang ako palagi sa likod mo. Tinapik ni Jumaira ang balikat ng pinsan. Thank you. Sa bahay ninyo na ako ihatid? Pumikit siya at biglang nakaramdam ng pagod. Masakit pa rin ang ulo niya at gustong magpahinga pansamantala. Mahaba rin ang oras na biniyahe nila bago narating ang tirahan ng mga magulang. Kung kailangan mong tulong namin, tawagan mo lang ako. Bili ni Jumaira. Di na sila bumaba ng sasakyan at ayaw ng pinsan. Tumango si Michael bago mabagal na humakbang papasok sa malaki nilang bahay. Nahagip ng paningin niya isang motor at kilala agad niya ang may-ari noon. Nilakihan niya ang hakbang hanggang sa makapasok sa main entrance ng kanilang bahay. Iha, nakakaalala ng anak ko kahit gusto kong matuloy na ang kasal ninyong dalawa. Tumigil sa paghakbang si Michael nang marinig ang sinabi ng ina. Hindi napapansin ng mga to ang pagdating niya. Gusto niyang marinig kung anong isasagot ni Asunta kaya nanatili siya sa kinatatayuan at tahimik na nakinig. Thank you, tita. Alam niyo naman po kung gaano ko kamahal si Michael pero baka po lalo niya akong aayawan ngayon dahil mukhang may ibang babae na siyang mahal. Pinalungkot pa ni Asunta ang kanyang titig. Naikayom ni Michael ang kanang palad at gustong sakalin si Asunta dahil sinasamantala na naman ang sitwasyon. Lalo ng kahinaan ng kanyang ina. Hindi ako makapapayag na iba ang maging asawa ng anak ko. Kapag nangyari yun, baka ikamatay ko pa ng maaga. May kasamang gigil na ani Daniela habang umiiling. Mabilis lumipat ng upo si Asunta sa tabi ng ginang at tinaplos ang likod nito. Tita, wag po kayo magalit at baka mapano ka? Mabilis nang humakbang si Michael at nilapitan ng ina. Nag-aalala siya at mukhang habol hininga ito. Ano na ang nangyayari? Gulat na napatingin si Asunta kay Michael dahil sa biglaang pagsulpot nito. Nang magsalubong ang tingin nila, banaag sa mata nito ang matinding galit sa kanya. Anong nangyari? Nagmamadaling dumapit din si Mikay sa kaibigan habang dala ang basong may laman na tubig. Ayos lang ako. Ngumiti si Daniela matapos suminga na malalim.
Inumin mo muna tong tubig, ani Mikay. Nakahinga na maluwag si Michael na makita, bumalik na sa normal ang paghinga ng ina. Ninang, dalhin niyo po muna si mommy sa silid niya at mag-uusap lang kami ni Asunta. Napangiti si Daniela at natawa dahil kakausapin ng anak si Asunta. Anak, gusto rin kitang makausap mamaya. Tinangwaan ni Michael ang ina. Inintay niyang makakyat ang mga to sa hagdan hanggang sa makapasok ng silid bago hinarap ang dalaga. Doon tayo sa library. Walang salita, tumayo si Asunta at sumunod sa binata. Inihanda na niya ang sarili sa masasakit na salitang ibabato sa kanya. Hindi ko akalaing ganyan na kakapal ng mukha mo para hangarin pang maging asawa ko. Matapos mo akong ipahamak, may lakas loob ka pang aminin sa ina ko na mahal mo ko? Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala. Umiwas siya ng tingin sa binata, pilit iniinda na sakit sa puso dahil sa mga salita ng binata. Magkanong kailangan mo para layuan mo na ako? Mariing naglapat ang mga ngipin niya at pinigilan ang galit na nadarama. Mukhang pera na rin palang tingin nito sa kanya, pero ayaw niya tong patulan. Alam kong hindi pagmamahal yung nadarama para sa akin, dahil hindi mo ako ipapahama kung totoong mahal mo ko. May diin na tulad ni Michael. Napabuntong hininga si Asunta. Walang saysay kung magpapaliwanag siya at saradong isip ng binata, pero kailangan niyang manatili pa sa tabi nito. Lalo lang nakaramdam ng irita si Michael nang di sumagot ang dalaga upang pabulaanan ang sinabi niya. Para na rin itong inamin na totoong hindi siya mahal. Naiinis din siya sa sarili at parang nasasaktan siya sa isiping iyon. Gusto niya rin tong masaktan kaya't nagbigkas ng hindi dapat. May mahal na akong iba at buntis siya. Kumislot-kislot ng pisngi niya sa bandang baba ng mata kasabay ng pagtadagisa ng mga ngipin. Gusto niyang maiyak dahil sa sakit pero tinawa na lamang niya. Sa tingin mo, anong mararamdaman ng mommy mo kapag lumayo ako at may pakilala kang babaeng buntis sa kanya? Sandaling natigilan si Michael. Kanina lang sinabi ng ina niya na mas gugustuhin itong mamatay kapag ibang babae ang pinakasalan niya. Biglang sumakit ang ulo niya sa isiping iyon. Huminga na malalim si Asunta at naawa sa binata. Kahit naman sinaktan nito ang damdamin niya, hindi niya matikis. Ang sakit at may nabuntis na pala ito. Muli siyang huminga na malalim bago nagsalita. Humingi lang ako ng 1 hanggang 2 buwan. Nangunot ang noo ni Michael at mataman na pinagmasdan ng dalaga. Pinaarok niya kung may hindi maganda ba tong naiisip na naman. Hayaan mong isipin yung ina ko na ako ang pinakasalan mo. Unti-unti naman natin ipapakilalang babaeng mahal mo hanggang sa matanggap niya bago ko lalayo. Di agad nakapagsalita si Michael sa mga kondisyon na ibinigay ng dalaga. Nagdududa ang tingin na ipinukol niya rito at parang imposibleng tutulungan pa siya nito. Hindi ko kayang dalhin sa konsensya ko kapag may nangyaring di maganda sa iyong ina at isa ako sa dahilan. Sinalubong ng tingin niya ang nang-aarok ng mga titig ng binata. Bukal sa loob niyang magpaubaya at ang kalusugan ng ina nito ang mas mahalaga sa kanya ngayon. Malaki ang utang na loob nilang mag-ina sa ina ni Michael. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa tulong nito kaya hindi niya kayang masaktan ng ginang. Bukod doon, may iba rin siyang motibo. Ayaw niya ring may sanggol na mawawalan ng ama dahil sa pagiging makasarili niya. Ilang segundo ring nakipagtagisan ng tingin si Michael sa babae at di man lamang to kumarap. Panghahawakan kong salita mo ngayon. Kapag may masama kang gagawin sa mag-ina ko at sa iba pang mahal ko sa buhay, kakalimutan ko kinakapatid kita. Ngumiti si Asunta sa binata, pilit na pinasigla ang tinig. Salamat. Patutunayan ko rin sa iyong inosente organisasyon namin at dilinisin ang pangalan kong nadumihan sa iyong isipan. Muli, dumilim ang aura sa mukha ni Michael dahil sa paninindigan ng babae. Tumayo si Asunta at pinamulsa ang 2 kamay sa magkabilang pocket ng suot na pantalon. Sabihan mo ako kung ipapakilala mo ng babaeng mahal mo para makapaghanda ako ng magandang linyahan. San ka pupunta? Naudlot ang pagwakas niya sa seradura at nilingon ng binata. Nagpapahangin lang. Napatitig si Michael sa mga mata ng dalaga. Blanco ekspresyon sa mukha nito kaya't di niya alam ano ang iniisip nito. Magpaalam ka sa kanila bago umalis at nang di sila mag-alala. Walang salitang tinalikuran niya si Michael. Parang walang narinig na lumabas na naturang silid. Habang naglalakad ng marahan, humulma ang mapait ng ngiti sa kanyang labi. Ayaw niya na may ibang makakakita sa pagiging miserable niya na kanina pang itinatago sa harapan ni Michael.
Pagkaapak ng paa sa hagdanan, nagmamadali na siyang bumaba habang dinudukot sa bulsa ng susi ang sariling sasakyan. Ngunit mukhang dinadamayan siya ng pagkakataon at yosi ang nadukot niya. Nasa ina nga pala niya ang susi ng motorcycle. Nagpa siya siyang pumunta muna sa likod ng bahay at sinindihan ng sigarilyo. Kamakailan lang naman siyang natutong manigarilyo at naging karamay niya yon kapag malungkot siya. Di niya napigilan ng sariling sundan si Asunta. Parang may bumabagabag sa damdamin niya at di naging masaya sa ginawang pananakit sa damdamin ng dalaga. Nakita niya tong pumunta sa likod at may puno doon. Sumandal ito sa punong kahoy, saka nagsindi ng isang bagay. Na makitang sinubo na yung dalaga, nagmamadaling nilapitan niya ito. Nagulat siya na makitang binata. Ang titig pa nito sa kanya ay parang may ginawa na naman siya na mali. Kailan ka pa natutong gumamit niyan? Kaya ka ba nakakagawa ng di maganda dahil sa drogang yan? Galit na inagaw niya ang hawak ng dalaga. Umawang ang mga labi niya. Hindi agad nakareact sa mga sinabi ng binata. Napakurap pa siya at biglang humapdi ang mga mata. Nakalimutan niyang iiyak na saan siya kanina. Kaso naudlot dahil sa biglang pagsulpot sana ni Michael. Huwag mo nang itanggi dahil namumula na mga mata mo. Sakalang parang natauhan si Asunta at napagkamalan pa siyang adik ng binata. Totoong napangiti siya habang kumakamot sa batok. Ang cute kasi ng binata na halatang nag-aalala ng gusto sa kalusugan niya. Ano nakakatawa? Angil niya sa dalaga? Tigilan mo na ang paggamit ito at ayokong patiin ako mapapahamak sa iyong mga kamay. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Asunta at nasaktan. Talagang kriminal na ang tingin sa kanya ng binata. Malaking lunok ng sariling daway ang ginawa niya at ipinamulsa ang mga kamay. Sa'yo na yan at tig-10 lang naman isa niyan. Awang ang bibig, sinundan ng tingin ni Michael ang babaeng tumalikod na. Bigla siyang nalito at baka sa mukha ng dalaga ang pagkadismaya sa kanya. Naitaas niya ang kamay na may hawak sa sigarilyong may sindi pa rin. Bigla siyang napahiya sa sarili nang mabasa ang pangalan ng hawak na sigarilyo. Ang buong akala niya ay pinagbabawal na gamot iyon. Ines na nagtapon niya at hindi agad sinundan ng dalaga dahil nakaramdam ng hiya. Hinusgahan niya ng husto ang dalaga at alam niya na saktan ang damdamin nito. Ano kaya ang gagawin ni Asunta para malinis ang pangalan niya? Bakit kaya masama ang kutob ni Jumaira pagkakita sa ginang at sa anak nitong si Amanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.